Ah. Ito naman mga ka-GP Natics, pag-usapan natin. Speaking at binanggit niyo po si Senator Bato kanina, na ginigipit daw sabi ni Cardo Dalisay. Paano ginigipit si Bato? Ito nga mga kababayan eh. Etong si Bato, Bato lalong naubos ang boto kaya biglang nagsorry. Dahil nga mga kababayan, yung antics, yung mga asar, yung pambubuli niya dito kay Congressman Percival Sedanya ay nagdulot po sa kanya ng malaking dagok. Bakit naman GP malaking dagok? Ang naranasan dito ni Bato, akalaan nyo, napakaraming bashers, mga kababayan, napakaraming posts against him. Dahil nga itong si Percival Sedanya ay isa pong stroke survivor. So ibig sabihin, mga kababayan, pinaglabanan niya po. Although hindi na bumalik, 'di ba? Nangiwi na yung kanyang mukha. Pero mga kababayan, Percival Sedanya is a fighter. Hindi po siya nag-give up. Si Bato de la Rosa. 'Di ba? Ngayon ito po ang sabi niya, mga kababayan ko. 'Di ba? Kasi, oy GP, ano bang nangyari diyan? Nagtatanong kasi yung iba kasi hindi raw sila nakapanood kahapon. Ito po kasi ang kwento. Sabi ni Senator Bato, "Hoy, tingnan mo yung mukha mo. Nakangiwi. Parang sinuntok ng kung sino." Sabi niya gano'n. "Lumapit ka nga dito sa akin at sasampalin din kita o sasapakin kita sa kaliwa naman para pantay." Yun ang sabi niya, mga kababayan. Di ba? Out of respect, sobrang napaka-unprofessional at talagang itong si Senator Bato parang siya po ay nagpo-promote pa ng karahasan bilang isang mambabatas, bilang isang public official. Hindi po maganda yon. Kaya po, sobrang andami po, mismo kahit siguro mga member, mga kababayan, na mga kaanib nila, o sabihin natin mga kaalyado nila, nagsasabi hindi tama yung ginawa ni Senator Bato. Kaya ngayon, ito po ang kanyang sinabi, maliwanag na maliwanag. Wait. Ito ang sabi ni Senator Bato. Uy, hold on. Inisip po na ata ko Uy, ang liit Ayun. Ayan mga kababayan, ito po yung sinabi ni Senator Bato. Sabi niya, the past few days have weighed heavily on Filipinos, especially sa aming mga Mindanawans at ibang Cebuano, speaking people. Maraming nagalit at dahil sa nag-empathize, alam mo, mga kababayan, sabi niya ganon, nagmuni-muni daw siya. Tapos napakabigat daw, mga kababayan, ng taga Mindanao, ang mga Mindanawans na taga Cebuano or Mindanawans at ibang Cebuano na mga tao. Taga Mindanao, 'di ba? Parang sinasabi daw mga kababayan nagalit, nag-empathize ako sa galit nila. Nagalit sila dahil dito kay Sara Duterte. Yung ginagawa daw ng administrasyon, na ginagawa po ng mga tao na kalaban nila sa gobyerno, 'di ba? Sabi niya ganoon, nakapagbitaw ako ng mga salitang hindi maganda. Pero inyo, ginamit pa yung mga Mindanawans, samantalang tanga ka ba? Hindi ka ba marunong mag-isip? Senator Bato? Sorry guys, medyo nadadala lang po talaga ako, pero nagtatanong kasi ako. Hindi ka ba marunong mag-isip? 'Di ba? Alam mong mali, isa kang public official. Tapos gagatong ka pa, ikaw pa ang mangunguna, ikaw pa magkakaroon o ikaw pa mag-i-initiate. Sabi niya ganon. Nakapagbitaw ako ng mga salitang hindi maganda at nakapanakit ng damdamin ng iba. I apologize for what I said and did, particularly in failing to see the bigger picture.
Yan. Nagsisi ang tanga, mga kababayan. Nagsisi itong si Senator Bato na hindi raw niya nakita yung bigger picture. Ano kaya yung bigger picture na yon? Hindi niya ba alam yung tunay na karanasan o experience ni Kong Percival Sedanya? Or hindi niya nakita, mga kababayan, yung ginawang kalokohan ni Sara Duterte? Kaya siya mismo ay kamping-kampi dito. Ganun ba yon? Nagtatanong lang baka babaya, nabubulagan ka. Sabi niya ganun, particularly in failing to see the biggest picture. My apologies to Congressman Percy Sendanya for my offensive comments on his person. I wish him good health. I make no excuses and I take full responsibility for the hurt my words have caused, mga kababayan. Sabi niya ganon. Narinig ko na naman ngayon yung salita ng I take full responsibility. Nako, mga kababayan, style ni Digong. Nagaya na ni Senator Bato. Style po to ni Digong. 'Di ba yung mga pulis na mga inuutusan nila during war on drugs? Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa inyo. Pero nung mga nakasuhan yung mga pulis, sabi niya ganon, guilt is personal. Eh di, wala na. Pag kinasuhan yung pulis, si Digong, bye-bye na. Si Digong, fly away na. Hindi na po siya madadamay. Kasi sabi niya, guilt is personal. Naku, napaka talagang tuso ng matandang hukluban. Diba? Pero itong si Senator Bato, mga kababayan, bakit natin to tinatopic? Ang dami ng mga pagkakamali nila. Ginagawa lang nilang biro. Ang dami nilang ginagawang mga ganito. Unang-una, wala tayong karapatan na manghusga ng kapwa natin. Wala po tayong karapatan na manira ng kapwa natin. At wala po tayong karapatan, mga kababayan, na mambuli. 'Di ba? Meron din yan sa batas, anti-bullying. Tapos nambubuli ka, hindi mo alam ang tunay na picture. Hindi mo alam ang tunay na pangyayari kung bakit naging ganyan si Congressman Percival Sedanya. Huwag sana mangyari sa iyo, Senator Bato. Hindi siya nananalangin kami. Ang karma ngayon, digital. Diba? Ang karma ngayon, digital. Senator Bato, pag nagagalit ka pa naman, yung litid mo lumalabas. Yung katawan mo, ang laki. Pag ikaw kaya biglang na-stroke. Oh, tapos lokohin ka rin ng mga tao. Ano sasabihin mo? 'Di ba? Isa pa, mga ka-GP Natics. Ako, kahit nag-sorry siya dito, hindi ko po yan hindi ko po yan binibili. Bakit, GP? Tingnan nyo sabi po, naalala nyo, kung kayo po ay batang 90s, sigurado napanood nyo ang Meteor Garden. Sigurado, kinagiliwan nyo si Dao Mingzi. Etong si Watchley, si Zeman. Tapos yung isa, nakalimutan ko, mga kababayan. Tapos si Shansai. Di ba? Sinasabi dito na ni Dao Mingzi, aanhin pa ang pulis kung pwede naman mag-sorry. Ibig sabihin, mga kababayan, kung gagawin mo yan, every time na magkakamali ka, sasabihin mo sorry, wala ka namang pagbabago, walang progress, bali wala yan. Diba? Hindi pwedeng aaregluhin na lang lahat. Hindi pwede. Kumbaga, the damage is already been done. O, paano yun? Na-damage mo na yung tao Paano kung yung tao na yun ay isang bata? O paano yung isang tao na yun na maramdamin? Tapos that cause, yung pagpapakamatay nun, masyadong na-insulto. Diba? Mga kababayan, mababawi mo pa ba yun? Magsusorry ka lang? Senator Bato? O baka naman nagsusorry ka sa isip mo, nang yun, mamatay na yun Parang ganon? Ano yung demonyo? Mga kababayan? Sabi ni Adoracion Tigolo, baka totoo chismis na may anak si Bato kay Sara. Natural. Biyanan niya si Digonyo. Oy! Hindi ko alam yan
Yan ay chismis. Adorasyon na Tigolo. Baka mamaya makasuhan tayo dyan. Di ba? Oh. Sabi ni Victoria Rulia Galvez, Gutter Language, kahit ano pa ang dahilan ng kapansanan ng isang tao ay mali pa din ang pananalitang binitawan ng senador na yan. Correct, mga kababayan. Mali yun. Hindi tayo pwedeng manghusga. Hindi na tayo bata eh. Okay lang yan sa mga bata. 'Di ba? Sa mga bata kasi, normal pag may nakita, uy, pangit, o sabihin, pag may kapansanan, oh, pilay, ganun, bulag. 'Di ba? Normal yun. Bansot, negro, o kluban, mga ganun. O sabihin, mukhang agta. 'Di ba? Okay yun, normal yun. Sipunin, uhugin, lahat. Pero pag ikaw, naging PNP chief ka, naging senador ka, tapos ganun ang asal mo, putya, hindi ka na dapat dyan sa gobyerno. Hindi ka karapat-dapat na mag-hold ng office dahil hindi ka magandang huwaran sa mga kabataan. Di ba? Oh. Sabi ni Rick Sol, malaking epekto ang ginawa ni Bato. Mababawasan yung boto niya sa eleksyon. Yun nga ang problema eh, Rick Sol eh. Wala na ngang pumapatol sa kanya, yung kokonti na lang, lalo pang nabawasan. Oh. Sabi ni Ma'am Leticia Fernando, mag-sorry ka man, Alana, na sabi mo na eh. You cannot get back what you said na. But sometimes shut up ka naman. Stop bullying others. Yun nga yung sinabi ko eh. The damage has already been done. Diba? Hindi mo na yan pwedeng ibalik. At hindi pwede na lagi na lang mga kababayan na maririnig mo sa isang tao yung sorry ng sorry. Ibig sabihin, kapag sorry ka ng sorry, same ng same yung ginagawa mo, inuulit-ulit mo lang, tapos magsusorry ka rin ng magsusorry, may problema ka rin sa utak. Diba? May problema sa iyong pagkatao. Kasi hindi mo kayang ayusin yung sarili mo. Hindi po ba? Kasi once na nagsorry ka, you admit that you are wrong, that you did wrong. So, since you admit your mistake, mga kababayan, at nagsabi ka ng sorry, dapat hindi mo na yan uulitin. But the fact na ito ay inuulit-ulit mo, ibig sabihin, wala sa loob mo yung sinasabi mo. 'Di ba? Sabi ni Bernie Pogi Channel, bakit ano ba itsura ni Bato? Di ba mukha siyang kero-keropi, butete na malaki? Hoy, makamalaki ka naman ng tiyan dyan. Parang tinatamaan ako Jesse Ocampo, yes, tama ka boss. May anak yang si Bato sa sira-ulong. Nako, chismis yan. The only moment na sasabihin kong totoo yan pag mayroon akong ebidensya. Pag wala, nako, yari tayo dyan. Dismayado ako sa kanya dahil pwede din utol kong babae. PWD din. Ako din, si Rixol. Parehas kami ng kapatid mong babae. Diba? Hindi talaga katanggap-tanggap, mga kababayan. Unang-una, sa totoo lang, yung binabanggit kay Sarah, tama naman yung tama naman yung pag-criticize ni Congressman Percival Sedanya. Hindi naman usapang jowa. It is a serious matter. 'Di ba na dapat panagutan dun at maging accountable dun sa mga ginagawa kasi sila ay ibinoto ng taong bayan. Sila inilagay dyan ng pwesto ng presidente natin sa pagiging DepEd Secretary. And meron silang nag-OOT yung mga yan na dapat gampanan nila. At since sinisira nila, betrayal of public trust, mga kababayan, dapat lang napanagutin itong mga to. Ang Kongreso, ang nagbigay sa kanila ng budget, meron silang karapatan na busisiin, may karapatan din silang magbigay, mayroon din silang karapatan na bumawi, at may karapatan din sila na tanungin kung ano at saan ginastos yung budget. 'Di ba?
Oh. Shoutout kay Joel Q, ah. Sabi niya, Tita Josephine, may naglalaro tuloy sa isipan ko. Ano yon, tita? mukhang babasahin ko, tita. Tita Josephine, mukhang gusto kong basahin yung naglalaro sa utak mo. Tungkol kay Sarah at kay Bato. Ay, nako, mga kababayan. Sabi ni Miss Mercy, may kapitasan din naman si Bato, kalbo, mataba at mahina. Hindi lang yon, takrot. Sa Ilocano, matatakotin yan si Bato. Di ba? Sabi ni Froilan, kakapanood ko ng Batang Quiapo may nasiraan na ng bait. Sino yon? Ay, si Cardo Dalisay. Hindi na si Tanggol, Batang Quiapo, pero si Carlo Dalisay yung nasiraan ng bait. Kasi nandito kanina panauhing pantanga. Dalawa lang, kumita ka na doon, Cardo Dalisay. Froilan, yung mga adik sa Batang Quiapo dapat matukhang na rin. Sabi na, sige na nga, basahin mo, pero bawal sa atin na lang yun. Sige nga, basahin ko. Tatawanan ko lang. Tingnan ko kung grabe kayo dito tita. Wait lang. Basahin ko. Wala pa naman eh. Iyakin naman yan si Bato, sabi ni Nelsie Armadilla. Richard Paray, kulelat na nga sa survey, lalo pa niyang pinakulelat sarili niya. Alam mo ba to, ang may mga kapansanan, mahal ng Panginoon yan. Hindi ka mahal ng Panginoon kasi mamamatay tao ka, nanlalait ka pa. Diba? Tama po yan. Ang may mga kapansanan, yan yung mga taong talagang sinusubog po ng Panginoong Diyos. Kung hanggang saan yung kanilang kakayahan, yung pasensya, alam